Hello guys, good afternoon. Kwento ko sa inyo ang buhay ko dati. Laking bundok po ako sa Cacao, Zamboanga City. 6 kami magkapatid guys. Ang panganay ko lalaki at babae. Pang-apat ako sa magkakapatid. Magtagalog lang ako guys para maintindihan lahat. Kung pwede i-share nyo to. Ang dalawa kong kapatid nagtatrabaho dito sa Tumaga. Ang babae, labandera. Yung panganay ko, construction. Yung tatay ko, construction. Nasa elementary pa lang ako guys, grade 5, namatay na ang nanay ko. Dahil sa sakit ng hika, walang pera kami, as in walang-wala. Wala kami magkain. Halos pumupunta kami sa eskwela. Umaga pa lang saging na, tanghali saging, pagkahapon lugaw. Tapos guys, yung tatay ko nagtatrabaho sa construction weekly or basta pag may sweldo siya, tsaka siya mag-uwi. Ako guys, naghinto sa pag-aral hanggang grade 6 lang ako. Kumbaga ako na ang nagtayong nanay sa magkakapatid. Ako na po ang nagbabudget. Yung tuwing sweldo ng tatay ko, ako nagbabudget. Ako nagbibigay pamasahe sa mga tatlong kong kapatid. Punta sila sa eskwela. Na maliit lang ang sweldo ng tatay ko, hindi umabot yung siguro mga dalawang araw lang guys, or 3 ang pera. Kailangan ko yun i-budget para pamasahe. Kung walang pamasahe guys, wala silang baon sa eskwela. Tapos guys, ako na nagtatrabaho, punta ako sa basakan, maglinis ako ng kapaligiran ng kapitbahay ko para makapera lang. Minsan naglalabada din ako. Minsan mag-igib ako sa malayong ilog namin, bundok talaga. Sobrang hirap guys. Sabi ko sa tatay ko nung gusto ko na mag-aral ng high school guys, sabi ko mag-aral talaga ako kahit hanggang high school lang. Ang sabi ng tatay ko guys, ang mga lalaki lang daw pwede mag-aral ng college. Mga babae hindi na. Kasi ang mga babae daw, para sa ibang pagkatapos daw ang pag-aaral, mag-asawa lang daw. Nailagay ko guys yan sa utak ko. Ipakita ko sa tatay ko na hindi talaga ako mag-asawa kung hindi nasa tamang edad. So naituloy ko po ang pag-aaral ko nung high school hanggang binenta ang lupa ang tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, magbenta daw ang lupa para mag-aral kami magkapatid. Pero guys, hindi yun natuloy. Dahil ang tatay ko nagpakasal ng engrandeng kasal. Sabi niya, yung pera na ibenta niya ang lupa, mag-aral kami. Pero hindi natupad. Binigyan namin na magkasal siya. Siyempre, kami mga anak,
nakikita kung saan siya masaya, doon kami. Pero gusto talaga kami mag-aral. Alam nyo guys, malayo ang eskwela namin doon sa sa baryo namin. 5 kilometro papuntang eskwela galing sa bahay. Maglakad lang kami. Wala kaming, ang pera namin 2 peso. Tsamba-tsamba lang yun, makaroon ka ng pera ng 2 piso. Yung 2 piso pwede na yun pamasay pagdating ka sa mga sa maglakad ka ng 2 kilometro, pang 3 kilometer, magsakay ka na ng jeep. So magbayad ka na ng 2 piso para maaga ka darating sa eskwela. Guys, nung nagkasal na ang tatay ko, hindi ko na kinaya. Pinabayaan na kami. So umuwi na kami dito sa Tumaga, guys. Nagbigay ang auntie ko na puhunan na Cloud9. Cloud9, kailangan ko yung Cloud9, 2 supot. Ibebenta ko yun para may pamasahe ako kinabukasan. Ang Cloud9 sa isang plastic, 25 pesos. At 25 pieces. Dati yun guys, nasa lang siya, nasa 18 ata ang plastic yun. Na guys, kailangan ko 2 plastic ibenta para makaroon ako ng back and forth na pamasahe. Galing na po dito sa bayan. Nag-aaral ako sa Kabaluway. Ayoko mag-transfer. Tapos guys, kada linggo or Sabado-Linggo pumupunta ako sa Cacao para may pambili ako ng project. Hindi ako naghihingi sa tatay ko kasi may asawa na yun dati siya. Naka-asawa na siya. Mahirap ka na maghingi-hingi. So, sarili namin ang nagpo-provide. Araw-araw guys, ako bumibili ng Cloud9. Iubos ko yung 2 supot para may tax 77 peso ako komisyon doon sa sa 2 supot na Cloud9. Hanggang natapos ako guys dahil lang sa Cloud9. Tapos guys, nung 4th year na ako, ang marami na talaga kami project. Umuwi ako sa Cacao guys para magputol ng kahoy para ibenta. Maglabada. Tapos yung isa kong kapatid, college na guys. Tapos guys, yun pa rin, mahirap kahit damit hindi kami makabili. Pantibra, binibigay lang sa amin ang kapatid namin yung panganay na babae. Halos mahirap guys. Nakatira ako sa auntie ko, si Auntie Belin. Siyang tumutulong. Tapos guys, ngayon malaki na kami. May kanya-kanya na kaming pag-iisip. Nung nag-graduate ako ng high school, pumunta na ako sa Bungaw, Tawi-Tawi. Mga 2 days pa lang ako graduate sa high school. Nagtrabaho na ako sa Tawi-Tawi. Guys, year 1997. Doon na ako sa Bungaw nagtatrabaho. Maganda man doon.
nag-travel ako sa Sibuto, sa Sitangkay. Ang Sitangkay malapit na sa Sabah, Malaysia. Minsan nagbabiyahe ako sa Sabah, Malaysia. Kahit wala ako passport. Ang amo ko nagsasakay lang ng pambot. Namamasyal-masyal. Punta sa Tawi-Tawi. Matagal po ako sa Tawi-Tawi. Sa Muslim Muslim community. Tapos guys, year 2000 umuwi na ako dito sa Zamboanga. Ay hindi pa, nasa Bungaw pa lang ako, 1 month pa lang po ako, 3rd year college na ang kapatid ko. Nagpakamatay ang kapatid ko guys. Binarin niya ang ulo niya. Sising-sisi ako sa tatay ko guys. Dahil ang tatay namin pinabayaan kami. Pero kinaya namin guys, kahit papaano. Ngayon maayos-ayos na ang buhay ko. Hanggang nagtrabaho. Pagdating ko dito guys, galing Tawi-Tawi. Mabait talaga ang amo ko guys. Halos puno ako ng alahas guys. Terno. Ayoko na lang nung umuwi ako dito sa Zamboanga, ayoko na bumalik ulit. Dahil gusto ng amo ko magpakasal na ako doon. That time ako nasa 2021 ata yun. Ayoko pa guys mag-asawa. So umalis na ako doon, pero bago ako umalis doon, ang dami ko alahas. Kasi tuwing Ramadan, binibigyan nila ako ng alahas, yung mga mga doktor galing Saudi. Meron talaga ako alahas na terno-terno guys, magbigay sa akin ang doktor, ang amo ko. Gold talaga. Na hindi na ako bumalik guys, naghanap na ako ng trabaho dito sa Zamboanga. Ang trabaho ko guys dito sa Zamboanga, naghanap ako sa hardware. Habang naghahanap ako ng trabaho, kailangan ako ng pamasay. Hindi ako naghihingi sa auntie ko guys. So yung unti-unti nawawala yung mga alahas ko, sinasanla ako hanggang naubos na lahat. Nagtrabaho guys ako sa hardware 10 taon na rin. Tapos nung naghinto na rin ako sa hardware magtrabaho, balik na naman ako sa bahay. Pagdating sa bahay, doon na lang ako nagtitinda-tinda hanggang nag-asawa ako. Tapos guys, namatay ang asawa ko. 1 year pa lang. Wala pa kami 1 year nakasal. Mga 6 months pa lang nakasal kami. Yung asawa ko namatay, nakaroon ng cancer sa lungs. Hirap ang buhay guys. Tapos hanggang namatay siya, nasa bahay lang ako, nagtitinda-tinda. Tapos guys, nung ayoko na magtrabaho doon guys, sa pagtitinda-tinda, naghanap po ako ng trabaho. Dito na po sa Tumaga, sa auntie ng asawa ko. Nag-asawa ulit ako, pangalawang asawa.
super bait na naman, nakaroon ako ng super bait na biyenan, mabait na asawa, mabait ang mga pamilya ng asawa ko. Tapos guys, ngayon i-share ko, gusto ko lang to i-share tungkol na naman sa tatay ko. Malapit na kasi ang birthday ng tatay ko. Ito na April 29 guys. Taon-taon ang birthday ng tatay ko. Ma-attend talaga ako. Kahit papaano nagbibigay ako kahit cake. Pero siguro guys, itong taon hindi na ako makabigay sa tatay ko. May tampo kasi ako sa tatay ko ngayon. Alam niyo ba kung bakit guys? Gulong-gulo na ang utak ko ngayon. Nakikita lang nila, nagti-TikTok ako para mawala lang sa isip ko. Pero guys, max 71 na ang tatay ko ngayon. Wala man kami problema. Naging okay na rin kami. Pero ngayon guys, may konting tampo ako dahil sa lupa guys. Umakyat ako doon December 2023, mga December 24 or 22 ata yun. December 22, 2023. Hanggang ngayon di pa ako umuwi doon. Alam nyo guys kung bakit? Namimiss ko na ngayon ang nanay ko, ang tatay ko. Pero matigas na ngayon ang puso ko. Dahil noong December 22, sinabi ng stepmother ko, sinabi ko na ayusin ang lupa namin doon, gawin na titulado. Ang sagot niya sa akin, huwag na daw kami ayusin yun. Kaya ibenta daw nila. Pero ang tatay ko walang sagot. Kaya hindi na ako umuwi doon guys. Biro nyo guys, lahat ng pamilya ng babae may kanya-kanya bahay doon. Kami mga anak, wala. Pwede ba yun ganon guys? Nung bata pa kami hanggang ngayon, hindi pinaglaban ang tatay namin. Hindi binibigay para sa amin. Sabi nila, ibenta daw nila para matanda na daw sila. Oo, sa tatay ko nga yun. Ang masaklap lang doon, kahit isang pamilya namin wala, magkapatid. Kaya ngayon guys, naalala ko ang tatay ko. Magpipiesta na doon, magbe-birthday na siya. Happy birthday na lang sa tatay ko. Kailan bang pista ro? Kaya pa, si Tamira ito din yung video. Sentimiento gacho contigo. Kaya no kerito ka naman dali. Share adelante na kanto'y kamino. Porque dito yung mujer ansina taabla ka namon, numaya kami kunakil arregla chera. Unfair naman pang
Ese lang pa.